Ang nangyari, nakita ko tong post na to. At dahil nakahapon nga, pinag-usapan natin yung si Panelo. Ngayon, doon naman tayo sa isa. Hindi ko na ipalabas yung kay former Spokes kasi ang haba rin eh. Pareho sila nung kay Panelo eh. Pahaba. Ang sabi ni former Spokes, natatakot daw sila. Sino sila? Sino yung sila? Sino yung natatakot? Sino yung sila? Kay Pastor, kay Pacquiao. Hindi ko alam kung sino yung sila, pero natatakot daw sila. Panoorin natin to. Puro sigawan na naman to, guys. Kaya magpasensyahan nyo na lang. Puro chant na naman to. Kada sentence may bagong chant. A game! Dating tagapagsalita ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hey! Ang spokes ng bayan! Hey! Attorney Harry Roque! Shabay! Taga-Kingdom of Jesus Christ! Mananaig ang Panginoon sa puwersa ng kadiliman! Hindi ba si Pacquiao yung persa ng kadiliman at this point? Hindi ba si Pacquiao yung persa ng kadiliman at this point, guys? Nakakaloko na kayo, ha? Taka, tigilan ako. Magkakaroon ng kaliwanagan sa kadiliman! Shabay! Magkakaroon ng katarungan si Pastor Kibuloy! Oo, alam niyo mga kotsero, pag nagsabi ng magkakaroon ng katarungan, it can go both ways. It can go for you or against you. Pwedeng pabor sa'yo, pwedeng kontra sa'yo. Either way, it's justice. Either way, it's justice. Tuloy natin to. Magkakaroon ng katarungan ang sambayanang Pilipino! Hey! Shabay! Ang sigaw natin ngayong mga mamamayan, ang sigaw natin bilang na ang araw ng kadiliman! Bilang na talaga, 7 days. Sorry na agad. Pero bilang na talaga ang araw ng kadiliman, 7 days. Mamaya malalaman nyo kung ano yung 7 days. Seven days, guys. Bilang na 1 linggo. Tuloy natin to. Sino ang naniniwala na matutupad ang nais ng Panginoon? Sinong Panginoon ang sinasabi mo? Sige, Buloy. Hindi kami naniniwala! Pero as usual, bago tayo magpatuloy sa ating kwentuhan ngayong gabi, tayo muna ay mag-shoutout sa mga kaibigan natin sa Sendwave! Yan. So kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium. May pwede na po ay magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas gamit ang Sendwave nang wala pong remittance fees. Ang gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app, gumawa kayo ng account, lagay nyo yung bank account details nyo dyan at pwede na ay magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga bangko sa pawn shop sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code na Coach Jared, ayan makakuha pa kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya gamitin na po sa Sendwave for all of your remittance needs. Kung si Kibuloy ang Panginoon mo, hindi kami naniniwala! Loko to si Na attorney. magtataguyod ang mga tagapaka-Diyos at hindi ang mga demonyo! Kayong mga tambaluslos ng bayan, tignan nyo kami! Okay. Kami mga leaders pa lamang. Pag lumabas ang aming lahat ng miyembro, magtago na kayo!
Bakit ba ang ating samahan nagtataguyod ng karapatan dahil ang sabi ng Biblia, bawal magsinungaling? Grabe, no? Parang kapag kinakausap nila yung mga tao, parang kausap nila preschool, no? Diba? Oo, bawal magsinungaling! Oo nga! Parang preschool kausap nyo, ah. Hindi nyo man lang tratuhin mga adults to mga to, ah. Bakit tayo nakikibaka para sa katarungan? Dahil yan ang utos ng Panginoon. Ha? Utos ni Kibuloy na ipagtanggol nyo siya? Sino bang Panginoon nyo kasi? Linawin nyo nga. Kasi mukhang hindi mukhang wala sa God's will yung ginagawa nyo dyan. Mukhang wala sa will ng Panginoon yung ginagawa nyo dyan, eh. Bakit kayo nagkukuble? Bakit nyo ipinaglalaban ang pagtatago ng isang alleged criminal? Huwag niyo siyang konsentihin. Huwag niyo siyang konsentihin. Inosente nga, 'di ba? Sabi niyo inosente nga. Paharapin niyo sa Senado. Para masaya. Kasi ngayon kayo lang nagsusubuan kayo ng sarili niyong suka, eh. Ang pangit. Oh. Kung humaharap siya sa Senado, di tapos ang usapan. Ng ating Panginoon. Bakit tayo nagbibigay ng damit sa walang damit? Dahil yan ang sabi ng Panginoon. Okay. Bakit tayo nagbibigay ng pabahay sa walang tahanan? Dahil yan ay sabi ng Panginoon. Okay. Okay. Bakit tayo maninindigan para sa mga mahihirap at mga ape? Dahil yan ay utos ng Panginoon. Okay. Naririto kami dahil kami, hindi lang kami Pilipino, kami ay Kristiyano sumusunod sa mga utos ng aming Panginoon. Uy, I love the mind framing, ah. I love the mind conditioning na ginawa dito ni ni Attorney Harry Roque. Ang galing ng mind conditioning, guys. Nag-premise muna siya. Bakit tayo nagpapakain ng gutom? Kasi yun ang utos ng Diyos. Bakit tayo nagbibihis ng mga walang damit? Kasi yun ang utos ng Diyos. Bakit tayo namimigay ng bahay sa mga walang bahay? Kasi yun ang utos ng Diyos. O ngayon, anong iisipin mo? Ang premise niya is this, yung pagtatanggol nila kay Kibuloy, ang utos ng Diyos. Ganda ng pagkaka-frame natin dyan, Attorney Harry Roque, ah. Diyos ko. Tuloy. Bakit namin pinaglalaban ang karapatan ng malayang pamamahalag? Dahil kami po binigyan ng talino ng ating Panginoon para magkaroon ng aming paninindigan. Sabi ko sa inyo, doon papunta yan, eh. Bakit namin dinalabanan ang katiwalian sa gobyerno? Dahil ang sabi ng Panginoon, ang gobyerno dapat para sa tao, hindi para sa mga kakaunti lamang. Paano yung utos sa 1 Peter na ang sabi, magpasakop ka sa gobyerno? Ay, Attorney Harry, huwag kang gagamit ang Biblia para sa politika. Hindi maganda yun. Huwag ganon. At bakit tayo ngayon nakikibaka hanggang kamatayan? Dahil yan ang aming pananampalataya. Hanggang kamatayan talaga? Willing kayo mamatay para kay Pacquiao? Really? O baka hyperbolic statement na naman yan. Sabihin nyo, nagjo-joke lang kayo. Wag ganon. Kung kinakailangan, ialay ang buhay para sa inang bayan at para sa Panginoon.
OA ito, medyo OA na. Bakit sila natatakot kay Pastor Kibuloy? Dahil natatakot sila sa katotohanan. Anong katotohanan? Ang katotohanan. Kapag-uto lang talaga kayo eh. Ang katotohanan ngayon, karamihan ng mga Pilipino nabudol. Bakit pinasara ang kaisa-isahang istasyon ng SMNI na tanging sumuporta sa ating presidente? Ha? Bakit? Dahil nagamit na raw tayo at wala na raw tayong silbi. May ganon? May ganon? Bago yun ah. Bago sa pandinig ko yun guys ah. Yung nagamit na at wala na raw silbi. Oo. Saan nyo narinig yan? Parang pakibalita nga sa amin. Unang-una, kayo ang gumamit kay Presidente. Kasi nung buhay pa yung YouTube channel ng SMNI, kung hindi nyo pa kinover si PBBM, hindi kayo aabot ng 1 million na subscriber. Tingilan nyo ako. Pinagkakitaan nyo ng wagas yung kampanya ni PBBM. Kaya kayo nag-deep probe para maraming revenue sa YouTube. Alam niyo ba mga Ochero, kung na yung deep probe na yan, naka-copyright yan. Nag-copyright si dyan, si SMNI dyan. Nag-copyright siya dyan. Alam niyo bakit? Syempre, di ba nag-live react tayo nun, nung deep probe? Live react tayo nun. Pagkatapos ng live react, pagkatapos nung live stream, ay, nag-copyright claim si SMNI. O, di bura ako ng video. Bura ako ng video. Nag-copyright siya eh. Bakit hindi kayo nag-VP debates? ayaw nyong ma-hot seat si Sara Duterte? Parang ngayon ko na napansin yun ah. Para hindi sumalang sa debate si Sara? Ayaw niyong ma-hot seat si Sara? Bakit? Ay, grabe sila. So, ibig sabihin, tinago niyo si Sara Duterte para hindi siya ma-hot seat. Kasi pwede naman eh. Feeling ko excuse to eh. Excuse lang to eh. Yung public demand, public clamor ng presidential debates, etc. etc. Tapos Vice President, pareho din naman daw ng stand. So hindi na kailangan. Excuses. Kaya pala wala ako naramdaman na na SMNI debate para sa Vice President. Kinancel pala. So ayaw kasi nilang siguro ayaw nilang isalang si VP Sara para hindi na ma-question, wala nang, 'di ba? Ginamit nyo lang si PBBM talaga kasi sabi nyo gusto nyo ibigay yung clamor eh. Public clamor kamo and public demand eh. O, nabitin daw sila sa presidential debate. So dahil dyan, hindi na natin tutuloy yung vice presidential. Basta tingin nyo ba hindi hihila yung vice presidential debates? Yung ba yung tingin nyo? Yung ba yung palagay nyo? Ganun pala. O bakit naging weak si PBBM bigla? Kung feeling nyo, hindi makakahatak ng audience si VP Sara. Sabi ni Evie Soriano, protect Sara from shame. Hindi talaga nila sinalang. Manggagamit talaga kayo, SMNI. Bakit
nila pinakukulong ang kalaban ng mga teroristang CPP-NPA dahil sila'y nagpapabola sa mga terorista. Sino sila? Sino yung sila? Gusto ko malaman kung sino yung sila. Ba't ayaw mo rektahin, Attorney Harry Roque? Akala ko ba matatapang? Sino yung sila? Bakit tayo yung pangalanan? Sabihin nyo kung sino. Anyway, tuloy tayo. Ang tanong, sa ngalan ng ating Panginoon, kayong mga Kristiyano, lalaban ba kayo? Ay, wait. Eto bang kulto ni Kibuloy ay kino-consider na Christian? I don't think so. There's a reason why it's called a cult. Pseudo-Christian pwede pa. Peking Kristyanismo pwede pa. Pero Christian, no, it's not. It's not. It's not a Christian church. No. Kasi ang Christian church, sumisentro yan kay Jesus Christ. Yun ang Christian church. Ang Kingdom of Jesus Christ, nasa pangalan lang si Jesus Christ, pero sumisentro yan kay Kibuloy. Grabe to. Pseudo-Christian pwede pa. Sino ba ang Diyos dyan? Di ba nga ang second coming araw dumating na noong March or April yata 2005? Dahil yun daw yung panahon na nangungusap sa kanya ang Diyos Ama at inappoint na siya na bagong Son of God. Appointed Son of God siya, di ba? Yun ang sanabi niya. So basically, pinalta na niya si Jesus Christ. Calling them a Christian church would be a disservice to all Christian churches, legitimate Christian churches worldwide. Tuloy natin. Ang tanong, nais niyo bang magkaroon? Parang game show no? Ang tanong! Nais nyo bang bla 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 bla? Letter A! Oh, letter B! Hindi! Ng katarungan bilang mga Kristiyano. Nais nyo ba na ang gobyerno manilbihan at hindi maghari-harian sa taong bayan? Ang generic ang mga sinasabi niya. Kung Sobrang ganon, generic. iparinig natin ang boses natin sa kanila nang sila ay magising. Nang sila ay bumangon sa pansitan. Nang sila ay mangalabot sa kanilang katiwalian. Sino sila? Sabihin nyo, sino sila? Ikaw, tambaluslos, wala kang pag-asa maging presidente. Weird. Ang weird nung pasok na yun parang off-topic siya. Parang off-topic siya, no? Yung kay Martin Romualdez. Parang off-topic. Di ba usapan dito tungkol kay Kibuloy? Ba't nasingit bigla yung pagiging presidente ni Martin? Ang labo. And mga Ochero hindi ko pinagtatanggol si Martin. Ayoko kay Martin. Ayoko rin siya maging presidente ever. Pero naman, parang off-topic naman si Martin dito. Ang layo. Ang layo, guys. Sorry na. Ang hirap ang hirap i-connect nung kay Buloy kay Martin. Tuloy natin. Abu! Abu! Abu daw. Abu. Abu daw. Abu. Bakit namin mahal ang mga Duterte? Dahil ang mga Duterte merong isang salita. May isang salita talaga? Ano nangyari dun sa adik? Marcos adik. May presidenteng adik. Tapos after 28 days, wala akong sinabing adik Ano? Asa ng isang salita? Nasa ng isang salita?
Ano bang sabi? Gusto kong paghiwalayin ang Mindanao sa Luzon. Oo, gusto ko ihiwalay ang Mindanao sa Luzon. O, after 28 days, anong sinabi? Kayo naman, nagbibiro lang ako. May isang salita. Patawa! Patawa yun, patawa. Tuloy natin. At bakit tambalusnos malalampaso ka ni Bibi Sara? Dahil wala kang prinsipyo! Kaya huwag ka nang mangarap, sinusuka ka ng sambayanang Pilipino. Abu! Huwag nating kalimutan na ang kasaysayan hindi inukit ng mga pinupuri. Ang kasaysayan gaya ni Gat. Guys, wait lang ha. Magsasaway lang ako ng aso. Wait lang. Ingay ng aso namin. Tuloy natin. Kaya daw ni Gat. Andres Bonifacio, Andres Bonifacio. ni Jose Rizal, inapi at pinatay pa nga. Si Pastor Kibuloy, kinakailangan siguro mapatay nyo bago mapatahimik dahil ang nais namin, nais namin. Nabulunan sa katotohanan. Ang hirap ba ituloy ng salitang katotohanan? Tapos ikakabit mo sa pangalan ni Kibuloy. Nabulunan eh. Alam nyo, kasi mga kakotsero, ikaw ba naman? Sino ba naman kasi ang i-equate o ipaparehas si Andres Bonifacio, si Jose Rizal, kay Kibuloy? Ano ba? Pabubulunan ka talaga. Nabulunan. Si Roque. Nabulunan eh. Ulitin natin. Bonifacio, ni Jose Rizal, inapi at pinatay pa nga. Si Pastor Kibuloy, kinakailangan siguro mapatay nyo bago mapatahimik dahil ang nais namin, nais namin ang katotohanan. Ang hirap ituloy yun. Nabulunan. Itigil ba tayo hanggang di natin makamit ang katarungan? Itigil ba tayo hanggang di natin makamit ang hustisya? Sagot natin, Presidente, anong sagot? Nais din daw ni Ontivirus na magpresidente. Anong sagot natin? Nabaliw na itong mga ito. May sigaw nilang lahat. Kaalaman nilang lahat. Kayo bang naririto sumisigaw dahil kayo ba ay binayaran? Hindi kayo! May mga umamin na, attorney. May mga umamin na, parang awa mo na, tigilan nyo na yan. May mga umaming bayad. Oo. Haba ng tiyan.
handa ba kayong ipaglaban ang karapatan ng ating Pastor Kibuloy? Okay. So kung gusto niyo ipaglaban yung karapatan ni Kibuloy, bakit hindi niyo siya protektahan? Or may mga abogado na siya who will protect his rights. May mga abogado na siya who will protect his rights. So anong karapatan ang pinoprotektahan nyo? Mamaya pag-usapan natin 'yon, yung sa ano naman, sa hearing kanina. So anong kinakatakot nyo? Kapag umattend kayo ng Senate hearing, anong kinakatakot nyo? Anong karapatan ng pinagtatanggol nyo? Kasi naghahalo-halo na kayo eh. Akala ko ba itong si Harry Roque is a human rights lawyer? Paano yung karapatang pantao ng mga naghabla laban kay Kibuloy? Paano yung karapatan nila? Kalimutan na lang natin. Kasi naikinabang kayo kay SMNI. Ganun lang ba yung usapan dyan? Kasi hindi ko maintindihan yung kung ordinaryong tao lang to si Kibuloy. Halimbawa katulad natin mga slap soil, mga hampas lupa. Katulad natin. Mag-arally ba yung mga yan? I doubt. Pero mga kotsero, nagsalita na kahapon ng DOJ. Walang bisa yung pagkaka-dismiss ng naunang kaso noong 2018. Dahil nung ni-review, dahil doon sa petition for review na nauna ng i-file na inupuan ng Administrasyon Duterte, Budol Duterte, nakitaan ng ebidensya, probable cause. Oo. Nakitaan na ng probable cause. So the best advice you can give Pacquiao is to turn himself in. Kahit wala pa yung warrant. Mag-appear na siya. Alam naman nila yun eh. Mitigating circumstance yun eh. But anyway, tuloy nila. Ipaglaban! 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 Si Tatay Digong sa dahig, handa ba kayong ipaglaban ang ating Tatay Digong? Ipaglaban! Ipaglaban! Ay, sisi na usapan. Paplano sila na sipain sa posisyon si VP Sara. Handa ba kayong ipaglaban si VP Sara? Ha? Kailan nangyari yun? Kailan nangyari yung gustong tanggalin ng Congress or ng executive si VP Sara? Pwede bang meron ba kayong nabalitaan na ganun? Ako wala akong nabalitaan. Ang sure ako na may narinig, lalo na kay former spokes Harry Roque, is impeachable daw ang paggamit ng pulburon. Impeachable daw. Impeachable. At kay galing din mismo kay former spokes Attorney Harry Roque na kinausap ni Digong ang mga general. Or retired generals. At confirmed din na mayroong destabilization plot kanino nang galing kay General Browner mismo. Sinong i-destabilize ng military? Si VP Sara? Kailan pa nangyari yun?
Kailan ba nangyari yun, guys? Tuloy natin. Pa kayong ipaglaban ang Republika ng Pilipinas! Sole and exclusive coverage. Maniningil kami dahil kami ang nagluklok sa inyo sa kapangyarihan. Pa kayong magpatalsik uli na walang utang na loob. Oy! Wait. Sana sinabi niya yung pangalan. Sana sinabi niya yung pangalan dito sa part na to. Sa inyong paniningil, handa pa kayong magpatalsik uli na walang utang na loob. Sayang, inciting to sedition, no? Sayang. Sayang ang inciting to sedition. Kung sinabi niya yung presidente, ay tapos ang boxing. Tapos ang boxing. Inciting to sedition yun. Pero malabong mapatalsik ng 50,000 ang boto ng 31 million. Unang-una. Pangalawa, utang na loob. Dapat nga kayo nagbabayad na utang na loob eh. Ito din natin. Ano daw? Ibagsak. Ang mensahe namin! Ibagsak? Ibagsak ang sabi? Ibagsak? Italsik. Halo, ibagsak, tsaka italsik. Yung nasa microphone sinisigaw, italsik. Yung crowd ang sinisigaw, ibagsak. Nasa Russia ngayon si Attorney Harry Roque. Baka hindi na rin bumalik to. Sana bumalik siya. Sana bumalik si Attorney Harry Roque. Tali natin. Ang mensahe namin, makinig na kayo habang meron pa kayong pagkakataong magbago. Dahil ang sambayanang Pilipino, ubos na po ang pasensya. Ubos na pasensya ng Pilipino sa inyo. Ubos na pasensya namin sa inyo. At kung babaliwalain nyo ang sigaw namin para sa katarungan at hustisya, humanda po kayo sa hagupit ng taong bayan. Sino yung kayo? Ba tayong pangalanan, attorney? Sabihin mo kung sino. Kasi ang dami nung kayo. Pwedeng audience mo dyan. Kayo eh. Audience mo, kayo. Or yung kung sino pang elected official dyan sa Manila. Sino yung kayo? Sabihin mo kung sino. Hindi pwedeng implied lang. Roa Duterte, mabuhay po ang Pilipinas! Duterte, katarungan ng sigaw! Dr. Acopolo Kibuloy, ang sigaw namin ay... Hustisya! Hustisya! Ay, parang nasiraan na ng bait si Atty. Harry. Torny, bumalik ka na sa lupa. Parang awa mo na. Anyway. O yan. Yan yung mga kabalbalan nila kahapon. Kahapon pinanood natin yung kay Panelo. Between sa speech ni Panelo tsaka ni Roque, mukhang mas may konting substance yung kay Panelo.
Itong kay Roque, ano lang, parang rara lang. Rara. Rara. Sis Bomba. Ganun lang siya. Pero walang masyadong substance. Well, it's really a propaganda rally. Yun naman kasi talaga yun eh. Propaganda rally lang talaga to. And again, mga kotsero, simple lang naman yan. Kung sa paniniwala nyo talaga, inosente si Pastor Canor, sana mga kotsero, hayaan nyo siyang magsalita. Bakit yung tinatago? At bakit siya nagtatago? Ba't siya nagtatago? Dapat wag niyo tolerate yung pagtatago niya. Kasi nga, inosente nga siya, di ba? Sabi niyo. Hindi naman kami nagsabi nun eh, kayo. So, kung sa palagay niyo, inosente siya, o di pa harapin niyo sa Senado. Hindi naman siya arestuhin dun eh. Hindi naman siya i-detain dun eh. Unless may gawin siyang kabalbalan. Let's say, siya dun, mambasto siya, o what have you. Hindi naman siya i-detain dun eh. Anong, takot kayo na baka habang naghihiring, biglang lumabas yung warrant niya? Tapos, i-detain na siya? Hindi sa Senado, sa BJMP. Oh, takot kayo? And this is very, very interesting para sa akin. Well, siguro kasi dahil baka kasama sa legal team ni Apollo Kibuloy si Attorney Harry Roque. Baka lang naman, I'm not sure. If that's the case, then kailangan talaga niya ipagtanggol si Pastor Kibbs. At kailangan niyang gumawa ng ingay para ilihis ang issue laban kay Pastor Kibbs. Kay Pastor Canor. It is what it is. Pero kung hindi naman siya parte ng legal team at wala naman siyang obligasyon para ipagtanggol si Pastor Canor, bakit niyo pinagtatanggol? Kasi kung abogado siya ni Pastor Canor, maiintindihan ko yun. Gets ko agad yun. Abogado ka eh. Poprotektahan mo talaga yung interest ng ng kliyente mo. Mapa-inosente siya o mapag-guilty siya, gagawin mo yun dahil abogado ka. Pero kung di ka naman abogado, bakit? Diba? Hindi natin alam. Mukhang matindi ang hila ng ng namimigay ng 1 million sa mga consultants. Sana hindi consultant. No, sana hindi consultant. Kasi yung isa dyan, tinding consultant eh. 1 million a month. May pang 1 million a month ka sa consultant, pero hindi mo mapasahod ang mga totoong empleyado. Lahat daw sila volunteer. Anak ng tipaklo. But anyway, mga kotsero, maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo po kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. Paki-follow na rin po tayo sa ating Facebook page para lagi updated sa mga ganap sa aking channel. I'll see all of you tomorrow sa ating next Coach Jared Live. Bye everyone. See you next time. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?